Eto na ang biglang sinapit ni Sara Duterte sa kamay ng ICC. Biglang hinarang, pumapalag-palag pa ho. Grabe ang palag. Eto. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako po, pumalag itong si Sara Duterte sa biglang pagharang ng ICC. Nako, mga kaibigan, gusto ko pong ibahagi sa inyo itong mainit-init pa breaking news sa ika nga po'y grabing palag nitong si Sara Duterte sa biglang pagharang ng ICC. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay nating i-like ang video na ito. Sa lahat ho ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Road to 300k subscribers na po tayo. Maraming salamat. Eto, mga mahal kong taga-subaybay, huwag nyo pong kaligtaan, panuorin, pakinggan ang vlog na ito. Dahil dito, ibabahagi ko po sa inyo itong madamdami na pagpalag ni Sara Duterte dito sa biglang pagharang ng ICC. Shout out po sa lahat. Eto ho, mga kaibigan, mainit-init pa. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa pagharang ng ICC prosecution. Nako entrada lang ho, ay maliwanag naman po diyan na pumalag si Sara Duterte. Uulitin ko po, mga kaibigan. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa pagharang ng ICC prosecution sa iling na pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At live mula sa Pampanga, nangunguna sa balita si Reynal Pawit. Reynal na Ayun mga kaibigan, at hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Maliwanag naman po diyan sa ibinahagi ko po sa inyo. 2 beses kong inulit na pumalag itong si Sara Duterte dito si Kangapoy tungkol sa ICC. Mas mabuti pa mga kaibigan, patapusin po natin ito. Mas matindi pa ang ibabahagi ko po sa inyo, kabang-abang mga mahal kong taga-subaybay. Kaya samahan niyo po akong panoorin. pa ni VP Sara ang tungkol dito. Sige, hindi raw maintindihan ni VP Sara kung bakit niya hinarang ng prosecution yung hiling na interim request ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanggi ng bise na ginagamit ng ama ang kanyang kapangyarihan at impluensya laban sa mga testigo ng umano'y extrajudicial killings ng drug war. Wala raw kahit anong ginawa si Duterte sa mga testigo. Kahit nga daw siya walang impluensya sa kaso ng ama. Nauna ng tinutulan ng ICC Prosecution Panel ang hiling na pansamantalang makalaya si Duterte dahil hindi pa rin daw tinatanggap ng dating Pangulo at ng kanyang pamilya. Ayun mga kaibigan, nako, ay sabi ko na nga ho ang pagpalago ni Sara Duterte ay tungkol dito sa ika nga po nag-file ang abogado ni Digong Duterte na pansamantalang kalayaan. Subalit hinarang po ng ICC at pumalag naman pinalagan nitong si Sara Mau Pusit. Kaya kala ko ba ang yabang-yabang nyo kahit ang inyong mga tagasunod ay ang yabang-yabang sa panguna ni Sara Duterte na makakalaya daw ang kanyang ama at dadalhin sa ibang bansa. Ay ano ang nangyari? At ang lumalabas sa mga bunganga nito ay nagpapatunay lang na basura. Wala na hong kredibilidad. Kahit ito'y gumulong pa at umiyak maghapon, ay wala na hong maniniwala dito sa mga pinapakalat ni Sara Duterte. Ay ang purpose lang laman nila ay makahingi ng simpatiya sa taong bayan. Ang hirap po sa inyo, Sara Duterte at ang grupo nyo, ay ginagawa nyo, nag-i-imagine kayo, nananaginip, kayo ng gising, na nagpapakalat kayo na talaga lalaya na si Digong Duterte ang iyong ama. Malabo sa katotohanan yan. That's why, ngayon pumapalag itong si Sara Duterte. Eto pa ho. Lihiti mo ang kaso laban sa kanila. May kapangyarihan pa rin daw si Duterte at ang kanyang pamilya na may mga posisyon sa gobyerno. Pwede raw nilang gamitin ito para manapot ng mga testigo. Chigi.
At Red. nabanggit ba ni VP Sara kung sakaling saan nila planong dalhin si President Duterte kung sakaling mapagbigyan ng ICC ang interim release? Sige, no comment pa riyan si Vice President Sara Duterte, pero paglilinaw niya, walang kinalaman dito yung pagpunta niya doon sa Malaysia at sa Australia. Tinulugsa rin ni VP Sara ang administrasyon sa pag-question nito sa kanyang mga biyahe. Pakinggan natin. Ay talaga malakas ang tama nito. Pagkatapos pumalag at palagan ng ICC sa pagharang dito sa pansamantalang kalayaan ni Digong Duterte, ang babalingan naman ang sisisihin ay ang administrasyon. Ay ito mga kaibigan, pakinggan po natin. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Diyos ko, puro si Mama Labirin. Tinawag na bubuan na sa administrasyon. Mga kaibigan, gusto ko mong kunin ng inyong panig. Sapagkat sinasabi ni Sara Duterte na bubo daw ang administrasyon. At syempre, ang mga naniniwala sa administrasyon ay bubo. Ano po ang reaksyon nun? Reaksyon nyo dito? Ikaw naman, Sara Duterte, hindi ka naman bubo, nasubrahan ka naman ng talino. Nasubrahan ka ng talino dahil gumagawa ka ng anumang ika nga po, ikatawa-tawa. Dapat ito ay doon sa Mandaluyong, mga kaibigan. So, habang papabaho tayo dito, ang bigyan po natin ng din dito ay itong nagmamaktol. Si Sara Duterte, yabang-yabang niyo dati. Ilang araw kayo nagyayabang, nadadalhin nyo sa isang country. Ayaw nyo pang sabihin, kaya ayaw nyo sabihin. Na kung saan dadalhin itong si Digong Duterte, wala naman tumatanggap talaga dito na bansa Imahinasyon nyo lang yon. Kaya nga kayo ay pumapasyal dyan sa Australia at diyan sa Malaysia. Ay kayo ay nagbabaka sakali natanggapin ng iyong tatay diyan kung sakaling makalaya. Ay pinagtatabuyan nga kayo. Sino pang tatanggap dyan sa tatay mo? Maraming tatanggap dyan, ba't sa kulungan ng bagsak? Hindi, sa ibang bansa na ika nga po'y makakalaya. Walang pag-asa makalaya ang tatay mo. Walang pag-asa makalaya si Digong Duterte sa bisa ng matitibay na ebidensya. Kaya yung pinapakalato ni Sara Duterte na makakalaya po ang kanyang itong si Digong Duterte, yan po ay nananaginip ng gising. Humahakot lang ng simpatiya na wala namang ikay sumimpatiya. So maliwanag po mga kaibigan, hinarang ni Sara Duterte ang ICC dito sa biglaang ikapungkangay galawan ni Sara Duterte. Isang like ko sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Maraming salamat. Bye-bye. Palakpakan.